budol trademark na talaga itong administrasyon na to, lalong-lalo na si Bongbong Marcos, na iba yung sinasabi kaysa ginagawa. And in fact, hindi lang iba, kundi salungat. Kung sasabihin niya na malamig yung tubig, actually, mainit talaga yung tubig. Sasabihin niya na walang ICC warrant, meron palang ICC warrant. Now, it's Senator Bato de la Rosa's turn na ginigipit. Even Attorney Israelito Torion also is facing another complaint. No, so, it's a given, MJ, no? At tama ka, pag sila ang nag-uusig, no, okay lang. Pero pag yung mga kritiko na ang nagsasalita, ay talagang iniipit nila. Meron tayong makakasama partner MJ at Oy. makakahuntahan. Isang Oy. political commentator diha sa Cebu para pag-usapan yung mga napapanahong issue, mga ganap sa mundo ng politika at iba pang mga ganap sa ating bansa. Si Bay Ibi Hugalbot makakasama natin. Bay Ibi, mayong gabi. Admar at MJ ang inyong makakasama ulit. Hey, mayang gabi MJ and Admar at magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay ng inyong programa. Talagang ang storya ngayon kapag nagsasalita ka against the administration ay may paglalagyan ka. Una natin example, dissenting voice against the admin. Kiko Barzaga, suspended. Ngayon, Cabral Files, Leviste, kaso naman o multa sa kanyang negosyo. What does that tell, sir, sa taong bayan under this current regime? Well, idagdag mo na rin dyan si General Romeo Pocis Yan. at si Colonel Munggaw. Diba? Ito, talaga namang nakikita natin yan noon pa, doon sa TRICOM at yung pilit nilang destroy na doon sa mga hearings ng Quadcom nung yung mga vloggers, and I was one of them, no, na hindi ako nakadalo sa mga hearings na yun, na talagang pinaiyak nila, talagang ininsulto nila sa harap ng mga ng publiko under the guise of parliamentary inquiry, at hindi sila mahabla-habla kasi nga they are immune, no, may parliamentary immunity. At ngayon, the same strategy has been employed by this administration, at again, this moment in our country's history are filled with so many firsts, no. This is the first time in the history of this country, I think, no, as far as I'm concerned, na isang bilyonaryong oligarko katulad ni Enrique Razon, who is now the richest Filipino on record, ay hinabla ng isang cyber libel or 2 counts ng cyber libel charge itong si Congressman Kiko Barzaga. At coincidentally, ganun din itong si Congressman Libiste, and I'm pretty sure in 2026, no, talagang magiging intensified pa yung kanilang pagpupukol ng kung ano-anong mga reklamo doon sa perceived to be kaalyado ng mga Duterte, or kahit hindi kaalyado, ay speaking against the administration. You know, you have Congressman Igay Erice. He's a prime candidate, no? If I may say so. Toby Tiangco is also a prime candidate, MJ. Opo, at tapos kung sila po ang magsasalita, parang no-oblige na huwag kayo matakot na magsalita. Siwalat ninyo ang nakikita ninyo. Tulungan nyo kami sa investigasyon sa flood control. Mga ganong mga pronouncement, Sir Ibi. Pero iba naman ang sinasabi, iba naman po ang nangyayari, at iba naman po ang ginagawa, sir. Ay, noon pa yan eh. Yun ang gawain ni Bongbong Marcos eh. 'Di ba? Oh, I will not let ICC meddle in our affairs. Anong ginawa? Pinakidnap si Tatay Digong. Ayoko na ng impeachment against VP Sara. Anong ginawa? Na-impeach si VP Sara. Hindi tayo ano pa yung mga sinasabi niya. Basta ano na to eh, budol trademark na talaga itong administrasyon na to, lalong-lalo na si Bongbong Marcos, na iba yung sinasabi kaysa ginagawa. And in fact, hindi lang iba, kundi salungat. Kung sasabihin niya na malamig yung tubig, actually, mainit talaga yung tubig. Sasabihin niya na walang ICC warrant, meron palang ICC warrant. Now, it's Senator Bato de la Rosa's turn
na ginigipit. Even Attorney Israelito Torion also is facing another complaint. No, so it's a given, MJ, no? At tama ka, pag sila ang nag-uusig, no? Okay lang. Pero pag yung mga kritiko na ang nagsasalita, ay talagang iniipit nila. Meaning to say, etong gobyerno na to, wala na talagang magawang matino dahil nga, pati kritiko na yung iba nga ay a form of satire which is protected speech as well, tinutugis na nga nila. You look at Claire Castro, nag-file ng blatter sa NBI because of a post by a certain blogger. Etong si Boying Rimulya, pinapaimbestigahan daw yung kanilang yung fake news doon sa hospitalization niya. Si Paduano at one time nagsasabi din na magrereklamo siya because of somebody peddling fake news against him, no? So ano na ito this is a sickness, this is an illness of this administration because they are in a very precarious situation. Sa tingin kasi nila delikado na sila eh. Delikado na ang kanilang hawak sa poder, delikado na ang kinatatayuan nila. Kaya bigla silang nagpapanik pagka may ganong mga post or mga usapin dito sa social media.